Hello, magandang araw sa inyo lahat, no? Ako to si Purple O. So marami kasi nagtatanong sa Facebook sa Facebook page ko. Saka marami kasi nagtatanong din sa Facebook page ko, saka sa YouTube channel ko, no? Kasi meron kasi mga gustong mag-apply, no? Gustong mag-trabaho dito sa Europe, no? Ito yung tanong niya eh. Paano daw ba magsimula? So itong video na to para to sa mga taong gustong makapunta sa Europe, no? Sa mga taong may pangarap na gustong magtrabaho, makamit yung pangarap nila. So kung ikaw ay nasa 25 or 30s pa lang, so para sa iyo itong video na to, ituturo ko sa iyo yung mga experience ko, experience ng ibang tao, kung paano ako nakarating sa Europe, no? So bago tayo mag-umpisa, please click subscribe and hit yung bell notification para sa mga ganitong helpful and interesting tips kung paano makapunta sa Hungary, sa Europe. Alright, so subscribe ka na, bibilangan kita, mga 3. Alright, 1, 2, 3. Click mo na yung subscribe, saswertihin ka pag natapos mo tong video. Alright. At ayun na nga, no? Simple lang naman ang kailangan. Siyempre, unang-una, kung may plano ka nang mag-abroad, so dapat kung nasa Pilipinas ka, no? Kumuha ka na muna ng experience, no? Kasi alam mo naman sa Pilipinas, sa mga agency, required maghanap ng experience talaga ang hinahanap na sa resume mo, no? So, okay. Tip number 1. So, yun nga, kumuha ka muna ng experience. Kahit 1 year lang, no? Maraming mga factory jobs dyan, or kung mga production, mga dyan, marami. Pwede ka rin mag-apply sa mga fast food chains, sa mga restaurants, sa mga hotel. Alright, so kung meron ka na experience, so ikaw na yung mamimili mismo no? Kung anong gusto mong trabaho dito. So pangalawa, pag meron ka na experience, gumawa ka ng resume, no? Gawa ka resume, pangalawa yan. So ilatag mo yung mga resume doon, yung mga experience mo, lagyan mo ng magandang job description, yung mga duties and responsibilities, lagyan mo yung malupit. So para maganda yung pagkakalatag mo, mag-chat GPT ka, yan, lagyan mo yung duties of responsibilities ng ganitong specific job na gusto mo ilagay sa resume mo. Chat GPT is the answer. Alright, tapos pangatlo, kumuha ka ng passport. Alright, so passport, so ano bang kailangan ng passport? Birth certificate lang naman yun. Alam ko pag first time kukuha ng passport birth certificate, tapos yun lang yata alam ko tapos magbabayad ka ng merong rush. So kung hindi ka naman na rush, kunin mo na yung regular yung regular payment lang, wag ka na mag-rush kasi hindi ka pa naman agad makakaalis Tsaka ang passport is 10 years na, yung validity niya 10 years na. So pangatlo, ayan na, maglatag ka na ng oras sa computer o kaya sa cellphone mo. So kumuha ka ng papel, kumuha ka ng ballpen o lapis. So i-search mo sa Google yung mga agencies na nagpapaalis sa Pilipinas. So meron akong video dyan, no, kung paano makahanap ng legitimate na agency. So pupunta ka lang sa website ng DMW, tapos ilagay mo dun yung agency, yung by agency, tsaka yung mga job order lalabas dun. So ilalagay ko yung video na yon dito sa taas or kaya dito sa description. So i-click mo na lang yan pagkatapos mo mapanood tong video na to, no. So yan yan, ilista mo lahat yung mga yung mga agency diyan. As of now, for my own opinion, ang active ngayon talaga nagpapaalis sa Pilipinas is yung Peridot, no. Pangalawa yung EMS, pangatlo yung Andrews, NYD. Kasi ngayon Hungary talaga yung pinaka open window para makapasok ng Europe Hungary talaga, kasi napakadami nilang ina-accept na mga production worker, factory worker, cleaner, bus driver, welder, anything, housekeeping, restaurant, chef, whatever. So panglima,
So, i-practice mo na sa salamin yung sarili mo. Tumapat ka sa salamin, tapos mag-practice ka na ng yung mga basic tanong lang naman tell me something about yourself, tell me something about your job before, ano yung mga senaryo, ganon. So, ang maipapayo ko lang pag na-interview ka, dapat ipakita mo dun sa interviewer na interesado ka talagang makapagtrabaho sa kanila. Yung talagang pupurihin mo yung company nila. Siyempre dapat i-background check mo muna yung company na papasukan mo. So para kapag na-interview ka, meron kang maisasagot. Sabi mo, halimbawa, ako sa Denso, sasabihin mo, I knew Denso is one of the best car parts manufacturing, so I'm very interested how things doing well, ganon. Galing English kayo, no? So basta ikaw na bahala mag-deliberate kung paano mo ibebenta yung sarili mo dun sa interviewer. Kasi pagdating mo naman dito kasi sa Hungary, tuturuan ka uli tuturuan ka. Hindi yung pagdating nyo rito isasalpak agad, hindi. Tuturuan muna kayo from the start, no? Hindi kayo iiwanan dun sa bagay na alanganin, no? So pang-anim, kailangan mo ng mahabang pasensya, no? Kasi meron diyang mahabang pila. So siyempre yung pagka nagpasa ka ng resume, ganyan kakapal ka agad, di mo alam kung nasaan ka doon, nasa una ba, sa gitna, sa ibabaw, diba? Mahabang pasensya. So ganun talaga, gumawa ka ng resume, mga 20-50 piraso, tapos ipamudmud mo. Kung kaya mo mag-walk-in, so maglalabas ka rin talaga ng pera kasi mamamasahe ka, kakain ka sa labas kasi diba, pagka lalo na sa Maynila, siyempre nakapila ka doon, pipila ka na mainit, ganun talaga talagang sakripisyo kasi kung may pangarap ka, may paraan, no? So kapag ayaw mo, puro dahilan. So okay, so para ayun na yata yung pinaka the best na mga tips ko, no? So ito pa, sa rejection. So ito, panglaban sa rejection. So kung hindi man matanggap yung resume mo, kung hindi ka man makapasa sa interview, so di ka na selected, wag sumama ang loob, no? Wag sasama ang loob. Gawin mo na lang yun na inspiration. Gawin mong motivation bakit ka na hindi na hire. Ang gawin mo, bakit ba ako hindi na hire? Meron bang mali sa mga sinabi ko? Ganoon ang isipin mo, Ganoon dapat na mindset mo. Meron bang kamali sa suot ko? May mali ba sa gupit ng buhok ko? Ganon, di ba? Kasi kapag pag na-reject ka, wag mong dadamdamin, no? May stress ka lang, magkakaroon ka lang ng anxiety kasi kasama sa buhay talaga yung ma-rejection, no? Kasi pag hindi ka na-reject, hindi ka matututo. Ganun lang naman ng dapat ang mindset mo, no? Wag kang susuko, no? Isipin mo na lang, kaya ka siguro hindi tinanggap. Meron nilalatag si God na para sa iyo, no? Kasi possible din kaya ka hindi niya hinerdom, baka may mangyari sa yung masama. Ganun, baka may taong basta hindi para sa iyo siguro yung trabaho yung kaya hindi binigay ni God yung trabaho yun para sa iyo. Ganun na lang ang isipin mo, no? So habang buhay may pag-asa naman So ako nga ako mag-share ako noon. Ako after nung kabataan ko pa noon, nakatambay ako ng 2 taon walang trabaho. Pasa ako ng resume, walang naniniwala sa resume ko. Ganun ang rejection ko before. So siyempre hindi ako tumigil, hanggang sa nakapagkaroon ako ng asawa, anak, ayun, nagkaroon ako ulit ng trabaho, nakapag-abroad na uli ako. So yun lang, no? So sana nakatulong yung tips and tricks ko, no? So ganun lang kasimple. Siyempre sa umpisa talaga mahihirapan kayo, no? At talaga maglalabas kayo ng pera. So ganun talaga, kasama sa proseso yan. Nasa Pilipinas ka alam mo naman sa Pilipinas, diba? So yun, tsaka last thing na lang, one more thing na lang. So palawakin mo yung network mo, palawakin mo yung contacts mo, palawakin mo yung mga connection mo, no? Para halimbawa nag-apply ka sa ganito, may nakasama kang mga nag-a-apply din, kunin mo yung Facebook number nila, yung
yung mga ano nila, yung contacts number nila, kasi hindi rin sila titigil mag-apply eh. Kasi just in case na ikaw nag-apply kayo sa iba, siya nag-apply sa iba, siya natanggap doon. So, siyempre mag-uusap kayo, magtatanong-tanong ko, pre, ano, natanggap ako dito, sunod ka dito. Ano mo yun, parang nagigas mo ako doon. So, kapag nangyari, nagtutulungan na kayo, no? So, kasi siyempre nagkaroon ka na ng bagong kaibigan kasi kaka-apply mo. Ganun lang naman. So, yun. Sana nakatulong yung ano ko, no? Yung vlog ko. So, ngayon kasi nandito ako sa Family Day ng Denso. Ito yung mga sasakyan ng Denso, tapos ito yung mga bus ng mga Denso. Hinihintay na lang namin mag-uwian, alas 5. Alas 3 na dito eh. Okay. So yun, so kung nagustuhan niyo yung mga sinabi ko, click nyo na rin yung description ko, kasi nandiyan yung listahan ng mga legitimate na agency sa Pilipinas. So, subscribe naman kayo, paabutin nyo ako ng 100k subscriber, no? So, ingat kayo palagi, stay healthy, God bless. Ganun lang, peace.